magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito kami ngayon sa bahay ni Papa Franz. At dito naman yung ginagawa mga kaibigan. Kasi wala lang masyadong dito, trabaho. Kasi nga nagtatiles lang mga kaibigan. Pero ito si Engineer Agol. Oh. Engineer, anong masasabi mo? Ito pala, presidente pala ito. For this first time na interview kita dito sa work. First time ko rin naging presidente. Kumusta naman yung mo doon, yung Kasikap Village? Ay, okay naman kasi yung mga tao doon napaka naman yung mga tao ko doon. Nagdadating ako yung mga bisita, entertaining. Nung dumating kami kahapon doon sa Bayanihan, galing sa Bayanihan, ano ang naging mo? Sabi ko naman ba, narinig mo yun? Sigurado, prosperado, yung entertaining. Spasuhin, coffee, soft drinks, kung anong gusto. Kung makakain, siyempre alam nyo na kung ano. Pero ganito, Pres, ito po ay presidente ng Jesus Maria Josep, mga kaibigan, magkakaroon kami ng opisina doon, ng Team Bayanihan. Kung ikaw ay may mga problema, kung ano po man yung sasabihin mo, ay open doon sa aming opisina na gagawin. At tulad halimbawa, gusto mong pabayanihan yung iyong bahay, hintay-hintay ka lang ng tamang panahon. Pwedeng lumapit sa inyo. Pwedeng lumapit sa amin. Ano lang, bayar-bal bang may kailangan may form na... Form, siyempre. Formal. Formal na, Dapat presidente to presidente ang dapat mag-usap. Oo. Hindi pwedeng verbalan lang na gano'n. Schedule ba? Tama. Maraming salamat kay Chris Berador. Ayan, salamat din at sa pag-welcome mo sa Kasikap Village, President. Thank you. Ayun, mga kaibigan, ayan po yung presidente ng Jesus Maria Josep. Dito naman tayo sa loob ng bahay ni Papa Franz, mga kaibigan. May tatanong lang tayo kay Papa Franz, mga kaibigan. So ayan, mga kaibigan, yung bahay ni Papa Franz, medyo okay na. Saka si Papa Franz. Kasi pag naman ni Papa Franz, mga kaibigan. Okay, Papa Franz, kumusta? Good morning po, Kuya Javier. Ayan. Paggagawa. Papa Franz, di ba malapit na matapos yung bahay mo? Meron ka pang panibagong gusto mong idagdag, yung mga nagiging problema mo na pwede mong ipaabot kay Kuya Bal? Yung mga ganun ba? At sa ating mga viewers, ano pa yung mga mo? Katulad dati, ano ba yung mga problema mo dati? Hanggang ngayon ba? Problema mo po rin yan or okay na? Ngayon po, medyo ayos naman po yung natin ngayon, yung mga dati naging problema natin. Ay ito po medyo kahit pa paano na bawas-bawasan. Naging, sabi ko nga po, naging makiyan sa pakiramdam. Lalo na yung isa sa mga pangarap namin, talagang matagal po namin itong pinangarap. Natupad na po. Ito pong bahay na po. At sobra po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong. Hindi ko po talaga akalain lahat na ang mga nagpabot ng tulong kay Kuya Bal. Kasi yun po, lagi ko po yung sinasabi, yung pasasalamat ko sa kanila, kay Kuya Bal, kasi yun po talagang hangad po namin na magkaroon ng sariling tirahan. Yung nga po yung sinabi ko kay Kuya Bal dati po, yung mga unang vlog niya po dito, pagkasita sa akin, mga kasagsagan ng mga pinagdadaanan ko, sunod na problema. Sabi ko, magkaroon lang po kami ng kahit na simpleng bahay lang. Sabi nga po ni Kuya Bal, light materials lang na malipatan namin dito. Kaya marami po yung pasasalamat ko kasi hindi ko po talaga inakala na ganito yung total, higit pa sa inakala ko. Totally, Papa Franz, sabihin ko sa iyo, ito talaga hindi ko rin expect na ganito kalaki yung bahay na papagawa kasi nakausap ko rin si Kuya Bal na kahit light material lang, simple bahay lang, pero nang kalalabasan, ito nga kalaki, Ay, kumusta naman yung mga YouTube channel mo? Ay po, medyo, medyo minsan may mga oras na mababa ang views, minsan okay lang naman. Hindi siya, tama, ganyan naman yung YouTube channel natin. Ang mahalaga, nakakaraos din. Halimbawa, Papa Franz, matapos na itong bahay mo,
na ribbon cutting na dito na kayo nakatira. Ano yung magiging source of income mo na gagawin? Balak. Tuloy-tuloy pa rin po sa ano, Vlogging. sa vlog. Siyempre, hindi po, masama na po kasi ako ulit sa ano, sa ngayon na unahin ko lang dito ito, mga ginagawa dito. Kaya yun lang po talagang ano po. Ibig sabihin, sasama ka na ulit sa K-Boys. Magiging K-Boys ka na ulit. Oo. Sa mga, Oo. yun lang po ano, At saka isa pa, sabi mo nga, sasama ka sa sa K-Boys. Balik ka sa dati, 'di ba? Dati nagkaroon ka nga ng dahil sa maraming pag-iisip, so babalik ka ulit doon. Ngayon pa ba, Franz? Paano mo mapapangalagaan yung bahay mo? Ibig sabihin ko, katulad ng ibang beneficiaries, itong bahay ito ay mahalaga sa iyo or ibig sabihin ko, pangangalagaan mo ba itong bahay na to? opo, talagang ano po, ito po ay malaking biyaya po para sa amin, sa pamilya namin, kaya talaga pong pahalagahan po namin yan. As yung mga bagay na pwede namin magawa dyan na kung paano mapaganda, katulad yung mga may mga plano na din kami ni Labi Daniela, sabi ko mahalaga din kami ng mga paso, yung mga oo. Oo, tapos kasi dito yung mga may plano na dito kung sakali dito, pag may mga pag-open na to, Oo. mga pwedeng malagay na mas ayos, para mas maging alam mo, Papa Franz, narinig ko yung mga song na ginawa mo. Ito yung sasabihin ko sa iyo, napakatalentado mong tao. Napakatalentado mong tao, bakit ikaw ipapanghinaan ng loob? Samantalang marami ang gusto sa social media na hindi ganon kagaling sa pagdating sa mga talent. Huwag lang ibahin, ako na lang. Hindi ako masyado, ito lang yung kakayanan ko sa vlogging, interview, minsan kung ano-ano yung ating ginagawa. At doon sa iyo, marami kang talent. Bakit hindi mo pagsikapan at anuhin yung iyong mga talent? Ipagmalaki. Yun, yan, maraming salamat din po talaga sa mga nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Yung mga, minsan nakikita nila sa mga upload natin, yung mga gawa ng kanta. Hindi po inaano ko ngayon, kaya salamat po kay Kuya Mal kasi yung isang kwarto, yan po yung parang plano ko na gagawin ko parang dyan ako mag-record, mag-live. Kasi dito ngayon talaga nahihirapan ko talaga ako kasi pag gabi, ma-record ako dyan. Wala akong masyadong kasi yung maingay pag yung mga tama. Yun. Tapos, minsan nakakasulat ako ng gagawin ko kanta. Pag nire-record ko minsan, isang naranasan ko sa gabi, nag-record ako yung kapitbahay, nagreklamo na yung kapitbahay. Tama. Yun na daw, nakaka-istorbo. Kaya yun na, malaking bagay ko ito. Marami din pa akong plano kasi na magawa, na gustong gawin kasi hindi ko magawa. Ayun, yung sinabi ko kasi sa'yo, pang-encouragement sa'yo yun. Pang-encouragement sa'yo. Kasi, nandiyan ka na Simulat sa pool, DJ ka. May talento ka na gano'n. Mas palawigin mo. Yung sabi ko nga po, yung ano ko din hindi ba ako naging ang tawag dito? Hindi ko natutukan yung pagiging DJ ko sa radyo. Kasi parang siguro sa live. Yung mga pasayahin mo ba yung live mo? Kasi yung boses mo, nandyan yung talent mo Magagamit ko siya. Kahit wala na ako sa radio, nakakano ko pa rin siya, nagagamit ko pa rin yung mga dati kong ginagawa. Ang ano mo lang, minsan nakikita ko sa'yo, pinapanghinaan ka ng loob. Yun po talaga. Ngayon talaga ang ano ko, yung simula ko ng naging sunod-sunod yung problema ko. Doon din po sa sobrang kakaisip, may stress na din. Tapos parang yung sakit ko sa nararamdaman, lalo na trigger ko. Mati-trigger kasi yun. Kasi dinadala ng stress. Kaya nga ngayon, nakita ko ikaw ngayon, ang laki ng pagbabago ng katawan mo. Kasi mayroon ka ng bahay. Ngayon, itong bahay na ito, pagyamanin mo na lang. At saka yung mga talent mo, gumawa ka ng sarili mong studio, yung inaisip mo, ituloy mo yun. Kung ano man yung mga, alam ba, kumita ka sa YouTube channel mo, kung ano yung mga pangangailangan mo doon sa studio mo yun ang bilhin mo. Kasi doon kakikita Yung ako din ang plano na kasi marami din pa mga gustong gawin talaga na hindi ko ngayon magawa pag hindi ko masyadong maalam kung paano ko masisimula. Sisimulan mo. Kaya talagang
yun, minsan pag nalikod ako kung saan nandiyan na ano. Ah. Kaya nahihirapan ako mag-ano. Oo. Kasi talaga dapat tahimik yung ano eh. Walang Ah. ingay. Katulad niya mga serye, yung mga agency, pwede mo gawa ng song yan. Yeah, pagkano po, yan talaga ginagawa ko minsan pag may mga oras kasi, may mga oras na bigla ko na lang naiisipan eh. Alam mo, Ah. nabibilib ako sa ganito, may naisip akong ganitong ideya. Kasi ganito, kaya yun ay sinabi ko Papa Franz. Kasi nakita ko sa pagdating sa construction, hindi ka masyadong marunong. Hindi ko talaga ako, Oo. hindi talaga. Hindi ka marunong sa pambukid. Ibig sabihin ko, yan na talaga yung goal ng buhay mo. Ako. Kaya kung ikaw ay papanghinaan ng loob, dyan sa goal na tinatahak mo, babagsak at babagsak. Pero pag ikaw ay naging proud sa sarili mo, dahil sa kakayanan mo, masasabi ko sa iyo, magiging successful ka. Ay malakas ng ulan, Papa Franz. Ano? So siguro hanggang dito na lang at malakas ng ulan. Ano? Salamat. Basta masasabi ko sa iyo, maging proud ka sa sarili mo. Ako. At anong may pangako mo sa amin na magiging proud ka na sa sarili mo? Ako. Ayun, basta ko na magpatuloy sa buhay kasi yun, appreciate ko yung mga taong laging nandyan sa akin. Sa Ah. oras na talagang ano ko, talagang down na down ako. Hindi ako pinabayaan. Talagang yun yung magiging ano ko, magiging lakas para patuloy sa buhay. Ngayon talaga, minsan may mga time na talagang bigla na nga akong parang ano, yung pakiramdam ko ay Down na down ka. hindi man sa ano, yung parang Nag-iisa ka. Ganun. hindi po yung sa ano kasi sa nararamdaman minsan nahihilo ako na hindi ko Ah. parang ano tapos parang naapektuhan yung ginagagawin ko. Ah. Hindi ko masyadong magawa ngayong araw kasi ano kaya mga tao dito yung mga ano talaga parang Oo. dahil siguro sa nararamdaman ko ngayon. Oo. Yun ang nilalabanan ko. At tulad na nung ano, dito talaga pinaka-struggle ko din po sa lahat. Yung sa pagmumotor, Oo. inaabot ako ng ilang oras pag nasa ano na kalsada pag gaya kahapon nag-try ako magmotor pumunta kala Mr. J. Ah. Ilang oras ko yung drive. Ah. Nasa gilid ako parang may oras ko kasi na yung parang ano Parang wala ka sa focus. yung hindi ako makatuloy-tuloy ng drive ko yung parang di ko alam kung ano dahil siguro sa paningin ko siguro parang Oo. nabablurred yung na ano na yung ano ko pero malinaw pa naman yung paningin ko yung parang siguro may sa isip ko lang siguro na Oo, sa isip mo lang yun. matutumba ko na ano kaya Parang mayroon kang takot magkaroon ng parang aksidente. natutulungan ko na ano na Oo, trauma kaya yun. nasa gilid ako ng kalsada pa nagbumotor parang hindi ko matuloy-tuloy na dire-diretso ano, parang Bas- ano, matutumba Basta ang masasabi ko sa iyo ngayon, Papa Franz, nilalabanan ko ngayon. yung mga nararamdaman mo ngayon, ito na yung goal mo. Opo. Ito na yung buhay mo, nandiyan si Kuya Bal, hindi ka pinabiyaan. Opo. Di ba? Lahat ay hinila ka. Ngayon, umpisahan mo doon sa plano mo. Pagkatapos ng bahay mo, magplano ka ng maganda kasama si misis mo. Opo. Kasi ang balak ni Kuya Bal, hindi pa tapos. Itong bahay na ito, pag natapos ito, hindi pa tapos yung pagtulong sa'yo. Opo. Salamat Andyan po pa sa yung point na sinasabi ni Kuya Bal na ikaw na yung sunod na ipapakasal. Ganyan po. Maraming salamat po kasi talagang yan din po ang ano namin. Talagang plano na po talaga namin ano ngayong darating na taon na ito na talagang Pakasal na. handaan namin yun. Kahit noon pa po nung simula nagsama kami, Mhm. talagang yun na yung taon na ano dapat yung taon na yun sabi ko ay sa ano dito yun na talaga yung kapag Kaya nga, ito yung masasabi ko, tinutulungan ka ni Kuya Bal, Santos Matubang, tulungan mo rin yung sarili mo. maraming salamat po. Doon na lang, Papa Franz. Thank you at maraming salamat and congrats again. Ayan po mga kaibigan, si Papa Franz, nakausap natin. At siya ngayong panahon, mataba na siya. Ganda na yung katawan ni Papa Franz, mga kaibigan. At siguro, isang araw, pag natapos na itong bahay niya, mga kaibigan, mga kalingap, makikita natin ng isang Papa Franz na masiglang muli. Kasi sa ngayong panahon mga kaibigan ay nakikita na natin yung sigla ni Papa Franz, hindi pa man tapos yung kanyang bahay, ay nakikita na natin yung kanyang sigla. So pag natapos po yung bahay niya, ay doon po natin makikita kung ano yung pagpupursige pang gagawin ni Papa Franz. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye!